Sigurado ka ba, te, walang nakakita sa'yo? Wala. Ako tuloy ginabahan sa'yo. Anak ko, bay. Siya lang sasabihin ko sa'yo, Huwag mo ipapalam yung mga nangyari. Lihim lang natin to kahit na anong mangyari. Sigurado ka ba sa mga desisyon mo? Ito lang naman yung tanging paraan. Saka ayoko makita yung sanggol na yun. Makikita ko lang yung itsurang gagong gumawa sa akin. Sige, te, ikaw bahala. Paano, bay? Papahinga na muna ako sa loob, Uy, Diyos, saan ka punta? Punta ako hospital. Nanganak na kasi si Mrs. Lalabas ko lang sana sila sa hospital. Oo nga pala, di ba nanganak ng ate mo? Oo, Diyos, halos kasabayan na sila. Oo nga, bay. O paano, bay? Dito na ako. Sige, Diyos, dito na rin ako. Sana hindi malaman ni Diyos pinagpalit natin yung bata. Lord, sana patawad niyo po ako sa ginawa ko. Ginawa ko lang naman kasi yun para makalimutan ko yung taong gumawa sa akin. Cute naman ng baby natin. So ba yan, be? Di pa rin magaling sugat mo? Di pa nga eh. Be, parang napapansin ko nag-iba yung mukha ni baby. Ano ka ba naman, be? Baby pa yan, di pa rin makikita itsura niya. Be, parang sinasabi mo na iba tatay na ito. Pasok na nga tayo, baka mabinat pa ako sa'yo. Pensya na ako, pinagpalit kita. Sana mapatawad mo ako. Ayoko sanang gawin to. Uy, te, Oh, bakit? nasa lubong kasi ng Diyos. Ngayon yata yung nilabas sa maganyan niya. Sana ba hindi nila mahalata yung bata, no? Hindi ka ba nagkukasyon siya pinagpalit mo yung bata? Nakukonsensya rin ako. Pero, ayoko makita yung batang yun. Lalo pa naaalala ko yung ginawa sa akin ng demonyo na yun. Hindi mali yata yung ginawa mo. Paano na lang umak ng bata na yan? Sasabihin niya kung malaman ng pinagpalit mo yung bata. Masabay kahit na anong mangyari, wala kang ipapaalam na kahit na sino. Sige, dito lang muna ako. Baby. Oo nga pala. Naalala ko may balat ka dito. Hindi kaya pinalitan tong anak ko. O anak, tigma! Ito, pinaglutuan kita ng paborito mong pansit. Wow! Sarap na ito, ma. Alam mo talaga yung paborito ko, ha? Siyempre, nak, maiwan ko muna kay ni Tito Bay mo kasi magtatrabaho muna si Mama, ha? Sige po, ma. Sige, nak, dito na si Mama. Babay, ikaw na muna bahala kay Digma, Sige, te, ingat ka ako na bala kay Digma. Basta bay, billing ko sa'yo, Huwag na huwag mong palalabasin si Digma, Paano bay, dito na ako, Sige, te, ako bahala dyan. Tito Boy, tumama naman ako pumasyal. Lagi na lang ako nakakulong dito sa bahay. Sabi ng mama mo, huwag ka daw palabas ng bahay. Tito Boy, sige na. Boring na ako dito sa bahay, Tsaka gusto ko na ng kalaro. Hindi na lang natin sinasabi ng mama mo para hindi na tayo mapagalitan. Ano ba naman yan, Tito Boy? Pati ako pinagdadamutan mo. Pising buhay ko. Sana, minsan, payagan natin yung si Digma. Ang boring. Buti pa yung ibang bata nakapaglaro. Hoy, Digma! Ba't nandiyan ka? Trisha! Pumasok ka nga doon. Trisha, yun na ba yung anak mo? Ang laki na. Oo. Si Digma. Hello po, ate. Hello. Uy, Trish, parang may hawig yung anak mo sa kapatid kong lalaki. Ano ka ba? Ang layo naman. Si Jerome? Oy, Digma! Ba't ka ba nandito ka? Doon ka nga muna. Oo nga pala, ba't nandito nga pala? Wala lang, napadaan lang ako. Sige na, dito na ako. Sige. Saan ka galing? Andun lang po sa labas, Tito. Diyan na rin po si Mama. Oo, nakita ka. Opo, Tito. May kausap nga po siyang babae, Hoy, Digma! Ano ginagawa mo dun sa labas? Bay, di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag mo papalabasin si Digma? Dayam na yung bata. Papangin na naman sa labas. Kahit na. Ma, kahit sa harapan ng bahay, ayaw niyo pa rin ako payagan. Ayoko may mangyari sa'yo sa labas. Ano ba naman yan, ma? Lagi na lang ako nakakulong dito. Minsan, te, payagan mo naman si Digma sa labas. Yung lagi nakakulong siya dito. Sige, pero paminsan-minsan lang to, Sige na. Parang angga-angga ng loob ko sana ko, Trisha. Be? Parang lalim ng iniisip ng asawa ko. O, be, andiyan ka pala. Wala ka bang pasok? May pasok ako, be. Ba't parang lalim ng iniisip mo? Asan na nga pala yung anak mo? Be, andun lang sa kapitbahay na ipaglaro. Be, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Padaan kasi ako sa bahay nila, Trisha. Tapos,
Parang iba yung kutob ko sa anak ni Trisha. Ano naman kutob mo sa anak ni Tricia? Kasi be, kawig mo yung anak ni Trisha tapos yung kapatid mo na si Jerome, kamukha niya din. Ano mo naman nasabi, be? Naalala mo pa yung sinabi mo sa akin dati, iba yung mukha ni baby. Di kaya be, pinagpalit yung anak natin kasi halos magkasabay na kami ni Trisha mga anak. Eh, paano yan? Wala naman tayo pruweba kung pinagpalit yung anak natin. Puntahan kaya natin yung ospital na pinag-anakan ko. Doon natin malalaman kung pinagpalit talaga anak natin. O sige, be. O, paano yan? Mag-asikaso na ako. Sige be. Ah? Ma! Tito Bay, asan si Mama? Pumasok sa trabaho. Tito Bay, pwede po ba ako lumabas? Wala naman po si Mama eh. Basta Digma, huwag kang lalayo ah. Sige po, Tito Bay, labas na po ako. Iba talaga yung kutob ko sa anak ni Trisha. Parang gusto ko siyang makita ngayon. Sa wakas, nakalabas na rin. Kaso wala akong kalaro. Basta nga pala ako nagkwento mo sa akin. Yung pinagpalit ng sanggol. Ah, yun. Tagal-tagal na yun. Baka nga malaki na yung batang yun eh. Kawawa naman yung bata, no? Hindi man lang naalagaan ng sarili ina. Oo nga sis, nakakawa nga eh. Bala ko nga rin hanapin yung tunay na ina eh. Para masabi ko lang sa kanya na hindi totoo ang bata yung inaalagaan niya. Pero sis, saan mo naman nahanapin yun? Ay, laki-laki ng buong Pilipinas. May paraan naman eh. Eh di kung makita ko, eh di okay. Hindi masasabi ko sa kanya yung totoo. Tama yun sis. Tara, kain tayo. Tom Jets na ako. Nakatrisyo yun. Boring naman. Doon kaya ako. Baka may makalaro ako dun. Uy boy! Bakit po? O saan ka pupunta? Umuulan na. Maghahanap po ako ng kalaro. Ang boring na po kasi sa bahay eh. Nasa nga pala mama mo? Nasa trabaho po. Kilala niyo po ba si Mama? Ah, oo. Kaibigan ko mama mo. Buti pa si Mama no, may kaibigan. Kasi ako, ayaw niya kasi akong payagan makipagkaibigan. Bakit naman? Ang saya-saya kapag may kaibigan. Talaga po ba? May anak na rin po ba kayo? Oo, meron na. Halos kasing edad mo nga eh. Ganun po ba? Pwede po ba akong makipagkaibigan? Sino naman makausap ni Digma? Gusto mo pumunta pa tayo sa bahay para Digma, makilala sino mo? kausap mo? Kaibigan po ni Mama. Ah, pamangkin niyo po pala O siya. anak ng ate ko. Digma, sabi ko sa'yo, di ba? Diyan ka lang sa labas ng gate sa atin. Sorry po, Tito. Umuwi ka na para hindi tayo puta ng mama mo. Baka darating ngayon yun. Sige po, Tito. Bye-bye po, ate. Iba talaga yung kutob ko sa batang. Hindi kaya talaga siya yung anak ko. Sabi ko naman sa'yo, Digma, huwag kang lalabas sa gate. Kasi naman, Tito eh. Naboboring na ako dito. Alam mo ba, Tito? Ang gaan-gaan ng loob ko sa babae. Yung kausap ko kanina. Digma, anong pinagsasabi magandang loob? Digma, huwag mo ulit yung makipag-usap sa kanya. Bakit naman, Tito? Ang bait-bait nga nun ni ate. Kahit na, yung feeling sa kanong mama mo, di ba, huwag makipag-usap. Na hindi mo pa kalala. Opo, Tito. O yan pala mama mo, huwag maingay ah. Oh, kumain na kayo? Ano yan, Mama? Para sa ito na ko. Oh, Ma. The best ka talaga. Ito yung paborito kong sapatos. Oo, anak. Hindi lang yan. Mas marami pang ibibili ko sa'yo. Basta susundin mo lang ang mama, ha? Opo, Mama. Ate, kumain ka na? Tapos ko lang din kumain. Saka doon na rin ako kumain sa trabaho, eh. O, paano? Naiwan mo na kayo rito, ha? Magbibis lang ako. Be, O be, dumating ka na pala. di ba sabi ko sa'yo, update lang ako? Saan ka galing? Dumaan lang ako sa bahay nila Trisha, tignan ko na yung bata. Oh, nakausap mo ba? Oo, isasama ko nga dito dapat siya sa bahay, kaso dumating tito niya. Hayaan mo, be. Pupunta natin bukas yung hospital na pinaganakan mo para malaman natin kung pinagpalit ba talaga yung bata. Oo nga be, sobrang lakas talaga ng kutob ko sa batang yun. Di kaya yun yung anak natin. Kawig na kawig mo talaga siya. Hayaan mo, be. Malalaman naman natin bukas eh. Tara, be. Pasok mo tayo. Mulan na. Bye. Asan si Digma? Diyan po sa labas. Oh, kamusta naman yung mga araw na wala ako dito? May nababanggit ba siya tungkol sa'yo? Wala naman. Hindi mabuti. Oh, kumain na ba si Digma? Pati kakatapos lang din namin. Wala ka bang pasok kahit eh? Wala eh. Tsaka day off ko ngayon. Madali nga silipin ko na si Digma. Okay, parang napapansin ko yung kalungkutan ni Digma. Batin mo kayo pasyal si Digma. Total, wala ka naman pasok ngayon eh. Yun ang nga rin iniisip ko ba eh. Kaso, iniisip ko, baka magkita sila kasi ng tunay niyang ina. Hindi naman siguro mamumukhaan yun. Kahit na, naalala ko kasi nung dumaan siya dito sa bahay natin eh. Halos titigan niya nga si Digma. Ano te? Ibig sabihin nakita niyo si Digma. Oo. Ano reaction ni Micah? Ayun, sinabi niya. Mukha daw siya ng kapatid ng asawa niya. Paano yan? Yun na nga ba eh.
Sana nga wag mo na ulit palabasin si Digma. Hindi na po maulit. Kumain na kayo, magulang luto eh. Sige, bye. Ay, be, wait lang pala. Bibili lang ako sa grocery na. Dok? Yes? Dok, naalala niyo pa ba ako? Ako to si Maika. Maika? Hindi ko na kasi matandaan eh. Ako po to si Maika Alabin, yun ang anak ko sa General Hospital. Kayo pa nga po nagpaanak sa akin eh. Oo, naalala ko na. May kasabay ka pa nga ng mga anak eh. Opo, may kasabay po ako nun. O ano nga pa lang sa atin? May tatanong po sana ako. Tungkol saan? Sa anak ko po. Bakit? Anong problema sa anak mo? Dok, kasi baka lang po may napansin kayo na napalitan yung anak ko. Ha? Paano napalitan? Eh ako nga mismo naglagay ng baby sa kanya-kanyang bed niyo. Mga mamis, gumising na po kayo. Ito na po yung baby niyo, Miss Alabin. At ito na din po yung baby niyo, Miss Trisha. Nararamdaman ko parang pinalitan yung baby ko. Baka pakiramdaman niyo lang po yun. Kasi alam ko, nilagay ko yung baby sa tabi mo. Si Dok, di ba yung lukso ng pagmamahal ko sa bata? Kahit kayo, Dok, mararamdaman niyo po yun, di ba? Tanging paraan lang dyan, Miss Alabin, ipa-DNA test mo yung bata para malaman niyo kung anak mo talaga yun. Sige po, Dok, maraming salamat po O, talaga. paano, Miss Alabin, dito na ako. May pasyente pa kasi nag-aantay sa akin. Eh. Sige po, ingat po. Tagal mo ng asawa ko. Nung oras na pupunta pa kami hospital, oh. Kaya na po ata ito nag-aantay asawa ko. Uy, be! Oh, tagal mo naman. Kanina pa kita inaantay, ah. Sensya na, be, kung natagalan ako. Oo nga pala, be, nakita ko yung doktor na nagpaanak sa akin dati. Oh, nagkausap kayo. Ano sabi? Sabi kasi ni Doc, siya yung nagtabi ng baby sa mga kanya-kanyang bed namin. O baka naman hindi talaga napalitan yung anak natin. Si Doc na nga nagsabi. Kasi be, iba talaga nararamdaman ko sa bata eh. Pero may sinabi sa akin si Doc, kung anak talaga natin, pa-DNA test daw natin. Ano ka ba, be? Mahal-mahal ang DNA test, eh. Pero be, gagawa ko ng paraan para mapatunayan kung anak talaga natin siya. Ikaw, be, bala ka. Ano, tutuloy pa ba tayo pumunta ng hospital ngayon? Di na be, total nakausap ko na rin naman na si Doc eh. Oo nga pala, asan na yung bata? Andyan, tulog. Tara, pasok na muna tayo dito sa bahay.